Ay, so ayun, nakabalik na nga ako galing sa SSS branch ng lugar na to. So, I am, ano naman, any branch naman ng SS pwedeng pumunta. Hindi katulad sa BIR kasi kung saan ka lang RDO naka-address, doon ka lang pupunta para mag-asikaso. Pero ito SSS and PhilHealth naman kasi kaya okay lang. So, ayun. Wala pa namang 1 hour natapos ako sa SS. Ang dami na palang pila ng priority. Kasi, ang dami na pala, nag-aasikaso ng mga pension nila, ng senior citizen. Tapos ayun, natapos ko na din yung aking kailangan asikasuhin para makagawa ko ng online account sa SS. Eto, na-change na yung aking contact number, tapos email address. Tapos binigyan ako ng registration preference nung teller, nung nag-asikaso sa akin. Ang binigay sa akin yung employer ID ko. Yung employer ID, yung iaano ko sa preference, isusulat ko sa preference. So, yun, nanonood lang din ako sa YouTube, kaya wala akong gagawin tutorial para kung paano magawa ng online. Kasi hindi ko din alam, baka magkamali ako ng diba? So, yun, nanonood lang din ako sa YouTube, tapos i-apply ko siya dito ngayon. Ayan, nandito na ako sa website. Ayan, at na-enter ko na din yung registration preference ko, and then mag-fill na lang, i-fill ko na lang to, and then next. So, gagawin ko siya offline kasi hindi ko naman siya hindi ko siya gagawin na ipapakita na parang tutorial kasi hindi naman na to tutorial. So, yun, gusto ko lang i-update at i-ano lang din sa akin i-record. Ayun, bye-bye muna. Ayan, okay na, nakapag-register na ako kasi ito na siya, completed na. Natapos ko na yung step 1, 2, 3, and 4. Completed na ako. Sabi dito, your registration for the My SS member portal has been successful. You can now log in to your My SS account. And then, pupunta ako sa back to login. So, ayan, okay. Makapag-apply na ako ng benefits ko dito para sa aking maternity. So, ayun, nakapag-generate na ako ng PRN. Nakabayad na rin ako through GCash ng contribution ko. Ang pinakamababa na contribution ng voluntary ay 750. So, kasi yung mga pinanood ko sa YouTube, mga nasa 560 pa sila. Tapos ngayon, 750 na yung pinakamababang contribution bilang voluntary. So yun, nag-pay na ako ng PRN ko. Nag-generate ako ng PRN, tapos binayaran ko na rin siya agad sa GCash kasi ang habol ko, mapalitan yung membership type ko. Kaya lang, yung kaso sa akin, hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yung membership type ko sa SSS. Dito sa online, binabantayan ko kasi gusto ko nang i-file yung MAT1. Kaso lang, nakalagay pa rin ako as employee. So, hindi pa rin ako makapag-file. Kasi yung pagpa-file dito, para lang sa mga voluntary. Self-employed, ganun. So, yun nga. Hindi pa rin ako makapag-file. Inaantay ko siya. Gusto ko na kasing i-file eh. Sana naman, magbago na yung membership type ko para matahimik na yung utak ko. Kakaisip. So, ayun. Ayan. Voluntary na nga tayo. Individual payment. Yun, voluntary na tayo pero hindi pa rin nagbabago yung type ng membership ko. Balikan ko siya later or kaya bukas. Sabi kasi sa napanood ko eh. Ang dami kong hinanap ng mga YouTube tutorial ng mag-change ng membership na from employee to voluntary. So, nagbasa rin ako ng mga comments sa comment, yun, mga comment. May mga ganong kaso din sa akin. Sabi nung isa, nagbayad na daw siya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagbago yung membership type niya. Tapos, ang sagot nung vlogger, wait mo lang. So, wait ko na lang din yun sa akin. Kung gaano ba ito katagal. Ngayon ay, January 22, 1 p.m. na. Hindi pa ako kumain. So, 1 p.m. na. Bukas, balikan ko na lang tong online ko sa SS. Kasi meron pa akong assignment na gagawin. Yung dun sa accounting ko, yung Zoom class ko every Saturday.
may assignment yun lagi na pinapanood sa YouTube yung tutorial. Yun yung assignment namin. So, hindi ako makapag-concentrate kasi nga, iniisip ko yung order, yung Shopee ko, yung itong mga SS PhilHealth ko. Hindi ako makapag-concentrate sa bookkeeping, ganun. So, ang dami ko pang iniisip talaga. Kaya yun, magre-relax. Kung kaya kong i-relax yung isip ko para antayin ko na lang talaga para makapag-file na ako ng Mat 1 para matapos na itong iniisip kong medyo gusto ko na matapos. Ayun na nga, bye-bye at i-update ko na lang bago ko matapos itong video to, dapat change na yung aking membership. Bye! Hi, so I'm back. This is another day. So, kinaumagahan na. Ito, nag-online na ako sa SSS. At, okay na nga siya. Ayun, nakalagay na sa membership type ko, voluntary paying. So, ngayon makakapag-apply na ako sa Mat 1. So, hindi ko siya binuksan ng hapon. Kasi, nabisi na akong maggawa ng order. Nag-crochet na ako kahapon. Kaya, ngayon, umaga, nanood muna kasi ako sa YouTube tutorial ng mga bookkeeping. Kaya, 9:45 na. Online ako. Tapos kinakabahan pa nga ako eh. So, yun yung case sa akin. Kasi sa ibang mapapanood ninyo sa mga YouTube tutorial, ang bilis lang ng kanila. Pagkabayad nila sa GCash, then ilang minuto lang, napalitan na agad yung membership status nila. Ako kasi, nag-antay ako kahapon eh. Pero dahil nainip ako, nagawa na lang ako ng order kasi hindi ko na muna siya binuksan. Ngayon ko siya binuksan ngayong umaga. So, ayan. Inano ko na lang siya. Itinaas ko na lang yung mga information ko. Then, ito, ayan. Ano to? Date of loan disqualification naman. SS number withdrawal reason. Record location ko, Pasig Rosario. Talaga ba? Pasig Rosario pala ako. And then, capture site, Manila. Hindi ko alam to. Okay. Yung ID ko kasi, doon ako sa Manila nagpagawa. Kasi doon yung company ko dati. Doon yung RDO tuloy. Doon yung SSS branch ng company pinasukan ko. Kaya doon ako sa Manila nagpa-SS UMID ID. Tapos, ano to? Capture date, enrollment date. Tapos, hindi ko na alam. Basta ito, membership type ko, voluntary paying na ako. Yan lang talaga. Tapos, ayan, nandito na ako. Yung kahapon na binayaran ko, voluntary member, andito na, latest, na nag-reporting date ko. Ayan, January. Ang last ko pala is 2018. Talaga ba? Hindi ba 2019? Tapos, ito yung mga dati kong company na pinasukan. Tapos, ito yung latest ko, voluntary na. Yan, makakapag-apply na ako ng... So, ayun na nga, makakapag-apply na ako ng Mat 1 ko. Dito ako sa benefits, and then maternity benefits. So, ayan, okay na. Pag-click ko ng maternity benefits, ito na yung lumabas. Ayan, maternity notification. Pwede na ako mag-apply dito. Kasi, kahapon, hindi ganito yung lumalabas kahapon. Hindi yan. Walang ganyan, as in, white lang siya, tapos nakalagay lang dito, red na mga sulat na, hindi daw ako, reject. Basta ganun. I-flash ko na lang dyan. Ayan. Tapos ngayon, pwede na ako mag-apply. Siyempre, nanood ako kahapon kung paano gagawin yun. Expected date delivery ko ay ilalagay ko ang June 2025. Do you want to allocate? Siyempre, wag daw. Solo natin yan kung may makuha man tayo sa atin na yan. So, no. Ayan, no. Ganun lang. Isusulat lang daw yung EDD. Tapos, ito, no, I want. Tapos, next na. Ano to? Review. I agree that the information personal sensitive. Ano? Okay, check. And then next. You have successfully submitted your maternity notification to SSS January 23. Please take note of your transaction number. You lack the required number of contribution. Please update your record prior to filing of maternity benefit. Okay. Kulang pa nga ako kasi ngayon pa lang ako nakapag-update. Kahapon lang ako nakapag-update ng payment ko. Kaya sabi dito, lack of number of contribution daw ako.
Okay. Yup, mag-update na po ako. Done. So, ayan na. Ito na siya. Submitted na. Nakalagay na. Submitted. Okay. So, yan. Okay na. Kaya, nabawasan na yung isipin ko. Pero yun nga, sabi, lack of contribution daw ako. Pero sana okay na yan. Magtutuloy-tuloy naman ako eh. Magtutuloy-tuloy naman ako ng payment. So, nakabayad na ako ng January, tapos February hanggang tuloy-tuloy na. Yan, update ko na lang din dito sa aking channel kung makaka-claim ba ako dun sa MAT 2. Yun naman ay matagal pa kasi pag paglabas na ng baby, kasi ang requirements dun ay OR ng hospital at birth certificate ng baby. So yun, I pray hopefully maka-claim nga ako ng benefits. Bye, thank you for watching.